Ponyo ay isang Japanese animated fantasy film noong 2008 na isinulat at idinirect ni Hayao Miyazaki. Ito ay ginawa ng Studio Ghibli para sa Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo D Media Partners, Buena Vista Home Entertainment, Mitsubishi, at ipinamahagi ng Toho. Ito ang ikawalong pelikulang idinirect ni Miyazaki para sa Studio Ghibli, at ang kanyang ikasampu sa pangkalahatan. Ang pelikula ay nagsasabi sa kwento ni Ponyo, isang goldpiece na tumakas mula sa karagatan at tinulungan ng isang 5 taong gulang na batang lalaki, si Sosuke, pagkatapos niyang maanod sa pampanghabang nakulong sa isang garapon. Habang sila ay nagbubuklod sa isa't isa, ninanais ni Ponyo na maging isang batang babae, laban sa mapangwasak na mga pangyayari na dulot ng kanyang pagkuha at paggamit ng mahika. Si Fujimoto, isang wizard na dating tao, ay nakatira sa ilalim ng dagat kasama ang kanyang anak na babae na si Brunhilda at ang kanyang maraming mas maliliit na kapatid na babae, na mga nilalang na parang goldpiece na may mukha ng tao. Habang siya at ang kanyang mga kapatid ay nasa isang outing kasama ang kanilang ama sa kanyang 4 na flippered submarine, si Brunhilda ay lumabas at lumutang sa likod ng isang daikya. Pagkatapos ng isang encuentro sa isang fishing trawler, siya ay nakulong sa isang glass jar at naanod sa baybayin ng isang maliit na bayan ng pangingisda kung saan siya ay iniligtas ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Sosuke. Habang binabasag ang garapon gamit ang bato, pinutol ni Sosuke ang kanyang daliri. Dinilaan ni Brunhilda ang kanyang dugo, halos agad na gumaling ang sugat. Pinangalanan siya ni Sosuke na Ponyo at nangakong paprotektahan siya. Samantala, ang isang naguguluhan na si Fujimoto ay naghahanap ng galit sa kanyang nawawalang anak na pinaniniwalaan niyang kinidnap. Tinawag niya ang kanyang mga wave spirit upang mabawi siya, na iniwan si Sosuke na nalulungkot at nalilito sa nangyari. Tumanggi si Ponyo na tawagin siya ng kanyang ama sa pangalan ng kanyang kapanganakan, na ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isang tao na nagngangalang Ponyo. Nagsisimula siyang maging isang tao, isang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng dugo ng tao ni Sosuke na kanyang dinilaan. Pinilit siya ni Fujimoto na bumalik sa kanyang tunay na anyo at umalis upang ipatawag ang ina ni Ponyo, si Grandmam R. Samantala, si Ponyo, sa tulong ng kanyang mga kapatid na babae, ay humiwalay sa kanyang ama at hindi sinasadyang ginamit ang kanyang mahika upang maging tao ang kanyang sarili. Ang malaking halaga ng magic na inilabas niya sa karagatan ay nagdudulot ng kawalan ng balanse sa kalikasan, na nagreresulta sa tsunami. Bumalik si Ponyo kay Sosuke, na namangha at tuwang-tuwa nang makita siya. Pinayagan siya ng kanyang ina na si Lisa na manatili sa kanilang bahay. Umalis si Lisa pagkatapos humupa ang tsunami upang suriin ang mga residente ng nursing home kung saan siya nagtatrabaho, nangako kay Sosuke na uuwi siya sa lalong madaling panahon. Dumating si Grandmam R sa submarino ni Fujimoto. Ang ama ni Sosuke, si Koichi, ay nakita siyang naglalakbay at kinilala siya bilang ang diyosa ng awa. Napansin ni Fujimoto na ang buwan ay lumalabas sa orbit nito at ang mga satellite ay bumabagsak na parang mga shooting star, mga sintomas ng mapanganib na kawalan ng balanse ng kalikasan na umiiral na ngayon. Tiniyak siya ni Grandmam R, at ipinahayag na kung makapasa si Sosuke sa isang pagsubok, maaaring mabuhay si Ponyo bilang isang tao at maibabalik ang balanse ng kalikasan. Si Fujimoto, na nag-aalala pa rin, ay nagpapaalala sa kanya na kung hindi si Sosuke sa pagsusulit, si Ponyo ay magiging foam ng dagat. Kinabukasan, nalaman ni na Sosuke at Ponyo na ang karamihan sa lupain sa paligid ng bahay ay sakop ng karagatan. Dahil imposibleng makauwi si Lisa, nagpa siya ang dalawa na hanapin siya. Gamit ang magic ni Ponyo, pinalaki nila ang pop-pop boat ni Sosuke para tumawid sa tubig, na nakikita ang mga marine life mula sa late Devonian period at mas maraming tao sa mga bangka. Nang makarating sila sa kagubatan, gayunpaman, si Ponyo ay napagod at nakatulog, at ang bangka ay dahan-dahang bumalik sa orihinal nitong sukat. Kinaladkad ni Sosuke si Ponyo sa dalampasigan, kung saan nakita niya ang inabandonang sasakyan ni Lisa. Habang patuloy sila sa paglalakad, si Ponyo ay misteryosong bumalik sa kanyang anyo ng isda. Samantala, pansamantalang nakahinga ng tubig si Lisa at ang mga residente ng nursing home dahil sa Grandmam R. Nakatagpo sina Ponyo at Sosuke si Fujimoto, na nagbabala sa bata tungkol sa kawalan ng balanse ng kalikasan, at nakiusap sa kanya na ibalik si Ponyo sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagtatangka na tumakas, sila ay nahuli, at dinala sila ni Fujimoto sa protektadong nursing home. Muling nakipagkita si Sosuke kay Lisa at nakilala si Grandmam R, nakakatapos lang ng mahabang pribadong pag-uusap ni Lisa. Tinanong siya ni Grandmam R kung maaari niyang mahalin si Ponyo maging siya ay isda o tao. Kinumpirma ni Sosuke na ginagawa niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na kung pipiliin niya maging tao minsan at para sa lahat, kailangan niyang isuko ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sumang-ayon si Ponyo, at siya ay nakakulong sa isang bula na ibinigay kay Sosuke, na inutusang halikan ito upang makumplito ang pagbabagong anyo ni Ponyo, habang ang balanse ng kalikasan ay naibalik. Ang mga dating na stranded na barko ay bumalik sa daungan.
Iginagalang ni Fujimoto ang pinili ng kanyang anak, na nagpasya na mapagkakatiwalaan niya si Sosuke. Pagkatapos ay masayang tumalon si Ponyo sa hangin at hinalikan si Sosuke, na kinukumpleto ang kanyang pagbabago bilang isang tao. Kung ito ay iyong papanoorin, mas may enjoy mo ang palabas na ito, dahil gawa ito ng Ghibli Studio Animation Company na talagang nakakamangha ang lahat ng kanyang pinapalabas. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Dahil marami pa tayong movie na tiyak na magugustuhan yung panoorin.